Hello mga karelasyon. May mga babae na kapag nagalit na ang lalaki, sila agad ang humihingi ng apology, nagso-sorry. Sila agad ang nag-aayos ng gusot. Sila agad ang sumusuyo kahit hindi naman sila ang may kasalanan. At may mga babae rin na kahit sila pa ang nagkamali, sila pa rin ang sinusuyo ng lalaki. Hindi dahil manipulative sila, hindi dahil naglalaro sila ng mind games, kundi dahil alam nila kung paano hawakan ang sitwasyon ng may respeto sa sarili at sa relasyon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 paraan kung paano ka susuyuin ng lalaki kahit siya ang galit. Number 1, huwag mong pilitin ang usapan kapag mainit pa ang mga emosyon. Kapag galit ang isang tao, lalo na ang lalaki, madalas hindi pa siya nasa tamang state para makinig. Kahit pa gaano pa kaganda ang eksplanasyon mo, kahit gaano ka pa kakalmadong magsalita, kapag mataas ang mga emosyon, napakaliit ang chance na maunawaan niya ang punto mo. Maraming babae ang nagkakamali dito. Kapag galit ang lalaki, lalo silang nagpapaliwanag ng nagpapaliwanag. Sa ganyang pagkakataon, ang lalaki ay hindi nakikinig. Wala siyang maintindihan sa mga sinasabi mo dahil ang namamayani sa kanya ay ang bugso ng kanyang emosyon. So, ang pinakamahusay na gawin mo ay pahupain mo ang nararamdaman ng lalaki. At kapag dumating na sa punto na malamig na ang ulo niya, malamig na ang ulo ninyong dalawa, tsaka ka ngayon makipag-usap ng maayos. Magpaliwanag kung ano man ang mga dapat pag-usapan. Number 2, huwag mo siyang habulin ng sunod-sunod na mga messages. Kapag nag-away kayo, natural lang na gusto mong ayusin agad-agad. Pero madalas, ang ginagawa ng ilang babae ay parang interrogation. Yung tipong sila ay nagiging investigador na. At ang mga ganitong mensahe, sa totoo lang, hindi binabasa ng lalaki dahil alam na niya kung ano yung laman ng mga text na yan. Hindi na niya binubuksan yan. At bago mo mapansin, ang dami-dami mo na palang mga messages na na-send sa kanya. Ang mga lalaki, ayaw na ayaw nila ang mga ganyan. Minsan, ang pinaka-epektibong gawin ay magbigay ka ng konting space. Hindi ito sign na wala kang pakialam. Ito ay sign na nirerespeto mo ang oras niya para makapagmuni-muni, para mag-cool down. At kapag bumalik ang kalmado niyang isip, mas malaki ang chance na siya mismo ang lalapit para ayusin ang problema. Number 3, panatilihin ang kalmadong energy. May mga babae na kapag galit ang partner nila, ang unang ginagawa o reaction ay galit na rin. Mas mataas ang boses, mas matindi ang mga pananalita. At kapag pareho kayong ganito, ang nangyayari ay parang dalawang apoy na nagtagpo. Walang mananalo. Lahat ay masusunog lang. Pero may mga babae na kahit galit ang partner nila, kalmado pa rin siya. Ang ibig sabihin nito, kontrolado niya ang emosyon niya. Hindi siya padalos-dalos. At may kakaibang epekto ito
sa lalaki. Kapag ang isang tao ay galit at ang kaharap niya ay kalmado, unti-unting bumababa ang intensity ng emotion. Parang sinasabi, hindi natin kailangang gawing mas malaki ang problema. At ang calm energy ay parang tubig na ibinuhos sa apoy. Unti-unti nitong pinapalamig ang sitwasyon. Number 4, huwag mong insultuhin ang pagkatao niya. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga nag-aaway. Kapag galit tayo, minsan lumalabas ang mga salitang hindi sinasadya, hindi dapat sabihin, masasakit na pananalita. Ang problema sa ganitong mga salita, hindi lang ito tungkol sa sitwasyon. Tinatamaan ang ego, ang pride, ang personality ng lalaki. At kapag nasaktan mo ang ego, mas tumatagal ang galit. Kahit matapos na ang away, minsan naaalala pa rin ang mga binitawan mong masasakit na salita. Number 5, huwag mong gawing kompetisyon ang away. May mga partners, couples na kapag nag-aaway, parang isang debate sa TV show. Pareho silang ipinagpipilitan na sila ang tama kahit pareho namang may mali. Sino ang may mas magandang argumento? Nagpapataasan ng pride. Pero ang problema sa ganitong mindset, kahit manalo ka sa argumento, posibleng matalo ang relasyon sa bandang huli. Ang goal ng away ay hindi para patunayan kung sino ang mas mahusay, mas magaling, mas matalino. Ang goal sana ay mas maunawaan ang isa't isa. Kapag naramdaman ng lalaki na hindi mo siya kinakalaban, kundi gusto mo lang maayos ang sitwasyon, mas bumababa ang kanyang defense. At doon, mas nagiging kalmado. At doon na nakakapag-usap na kayo ng maayos at matiwasay. Number 6, bigyan siya ng oras para mag-isip. Iba ang paraan ng lalaki na magproseso ng kanyang emotions. Maraming babae ang gustong pag-usapan agad. Pero maraming lalaki ang kailangan muna ng katahimikan para mag-isip. Hindi ito sign na wala siyang pakialam. Ito ay paraan niya para mas maintindihan ang sitwasyon. Kapag binigyan mo siya ng oras, mas malinaw siyang makakapag-isip kung ano ang mga nangyari. At madalas, kapag ganito ang nangyari, siya mismo ang lalapit para ayusin ang problema. Number 7, ipakita na hindi ka desperado. Isa sa pinakamalakas na bagay na nagpapabalik sa lalaki ay kapag nakita niyang hindi ka naghahabol, hindi ka desperado na makipag-away, makipag-dramahan, brasuhan sa kanya. Hindi ka nagmamakaawa, walang drama, hindi mo ipinaparamdam na parang katapusan na ng mundo. Chill ka lang, kalmado ka lang, at may kakaibang epekto ito sa lalaki. Kapag nakita niyang hindi ka nagpapanik, napapaisip siya. At kadalasan, ito ang moment na siya ang lalapit para ayusin ang sitwasyon. Number 8, kapag nag-cool down na siya, tsaka kayo mag-usap. Ito yung pinakamahalagang part. Kapag pareho na kayong kalmado, doon nyo pag-uusapan ang mga nangyari. Hindi para magbatuhan ulit ng sisi, kundi para maintindihan kung ano ang mga dapat ayusin at baguhin. Ang ganitong klaseng pag-uusap ay mas malalim kaysa mga pagtatalo na punong-puno ng emosyon. At dito mas nagiging matibay ang inyong relasyon. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon.
Sa dulo ng lahat, tandaan ito, hindi lahat ng away kailangang ipilit na ayusin agad. Minsan ang pinakamagandang gawin ay bigyan ng espasyo at emosyon para humupa. Kapag natutunan mong hawakan ang isang conflict ng may kalmado, respeto at tamang timing, mas malaki ang chance na ang lalaki mismo ang lalapit sa iyo para ayusin ang mga dapat ayusin sa relasyon.